Hi, si Dudes po ulit. Kumusta? Welcome po ulit sa aking Photoshop tutorial para po sa mga baguhan pa lang sa Photoshop. So ngayon pag-aaral natin ang image size, canvas size, saka yung resolution. So sa image size, pag-aaralan natin kung paano ba natin lakihan or liitan yung image natin. Sa canvas size, kung paano naman natin lalakihan yung area ng image natin or maglalagay ng space dun sa image natin. Sa resolution, mahalagang mapag-aralan natin to. So paano natin i-deal yung pagdating sa printing or paglagay ng image doon sa halimbawa sa web, sa mga website. So ngayon sa image, paano ba natin makukuha yung size ng image? Dito may image na ako dito na pin-repair. Bali, punta tayo sa menu bar, tapos hanapin natin yung image size or Alt Control I naman sa ating mga keyboard. So pindutin natin dito sa dialog box, makikita natin itong pixel dimension, yung document size, tsaka yung resolution at yung mga checkbox dito. So una, yung pixel dimension, nakikita natin yung width tsaka height ng image natin sa pixel. Sa document size, nakikita natin yung actual na size ng image natin, which is 50.94. Yung width, yung height niya is 33.87 cm. So yung resolution niya as default is 300 pixel per inch. So mahalagang alam natin tong resolution kasi halimbawa sa mga printing press, kasi mga professional printing press, pini-prefer nila na nakaset yung resolution nila into 150 to 200 dot per inch, which is DPI. Kasi pag sumobra sila doon, masisira na yung image yung detail ng image ng ipiprint. So kaya pag gusto nila na maganda yung labas ng printing nila, kaya siniset nila ng times 2 dun sa standard na ginagawa. Halimbawa yung 150 times 2 dun, kaya etong default na to na 300, ito halos sa company ng mga camera, ito na yung ginagamit nila. So times 2 ng 150 is 300, kaya na-come up nila tong 300 na resolution. So sa resample image naman, paano natin resample yung image natin. Halimbawa gusto ko lang, yung width niya is 30 lang. So ang gagawin natin, i-uncheck natin tong resample image. Kung napansin nyo, hindi nagbago yung pixel dimensions niya, which is 68 megabytes pa rin. Pag pinalitan natin to ng halimbawa gawin natin 30, so ayan, ang problema naman dito is lumaki yung resolution niya, which is magkakaproblema pagdating sa printing naman. So para ibalik itong sa 240 or 300, pindutin mo ulit yung resample, tapos i-uncheck mo yung constraint proportions, tapos palitan mo ng 240. So hindi na nagbago yung document size niya, 30 na gusto natin na width. Pero pansinin niyo yung pixel dimensions, nagbago siya from 68 megabytes naging 15.3 megabytes na lang siya. So i-okay natin, pansinin niyo lumiit siya, di ba? So ito na yung 30, tingnan natin yung image size niya. Ito na yung 30 na width ng image natin na binago natin kanina.
So, ano naman ang trabaho nung halimbawa gawin nating 30 by 20 naman, saktuhin natin. So pindutin lang natin to, uncheck natin, gawin nating 20. Ayan, so okay natin. Ayan, naging 30 by 20 na hindi nasira yung quality. So tingnan natin, 30 by 20, yung resolution is 240. Ganun lang po. Tapos, ano naman po tong scale styles. Halimbawa, yung scale styles, pag may binago tayo dito sa image natin, halimbawa, naglagay tayo ng mga drop shadows, ganun, dito sa layer style, ayan. Pag hindi natin to na-check, yung scale styles, halimbawa, pag pinalaki natin tong image natin, ginawa natin 50, so yung pag hindi natin na flatten image yung layer natin, ang mangyayari, maiiwan yung styles na ginawa natin, which is halimbawa yung drop shadow nga. So lumaki yung image pero yung ginawa natin na pag-add o paglagay ng layer style ay maiiwan yun. So kailangan check natin lagi yung scale styles para mapasama yun sa at be sure na naka-flatten yung image natin, yung mga layers. So ang maganda naman dito sa bagong itong Photoshop CS6 naman, balik tayo sa original. CS6 naman, pag image size, may nakalagay dito yung auto. Yung ito ng auto naman, ito magbibigay sa iyo ng magandang option para sa yung image auto resolution. Halimbawa, kung gusto mo lang good, pag in-okay mo yan, tinan mo magbabago yung pixel dimensions niya, pati yung resolution. Pag ginawa mo best, automatic babasahin na niya, diba? Ito nagbago, naging 266, naging 54 points. So ito yung maganda dito sa Photoshop CS6. So yun po yung sa image size. Sa canvas size naman po, sa canvas size, punta ka sa image menu bar, tapos sunod ng image size, which is canvas size, or alt control C naman sa keyboard natin. So dito sa dialog box, makikita natin yung current size at saka yung new size. So halimbawa, pag naka-check yung relative box, halimbawa gusto natin magdagdag ng 10 centimeters na width, tapos 10 centimeters na height sa image natin, yung sa canvas natin. Pag pinindot natin yan, okay, makikita natin dito yung nadagdag na area dito sa image natin, which is yung 10 centimeters nga yung height tsaka width. So balik tayo, canvas size, ano ba yung makakita pa natin dito? Halimbawa, gusto natin baguhin yung canvas extension color niya. Pag foreground, ito yon black, makikita rin natin pag pinindot natin, makikita rin dito yung kulay. Pag background naman, which is white, yung background dito, ito naman yung white, makikita natin sa gilid niya may blocks na kulay. Pag gray naman, ito naman yung lalabas. Pag others, mamimili ka ngayon kung anong gusto mong kulay, halimbawa red or anong kulay gusto mo. Pag pinindot mo yan, tapos naglagay ka dito, halimbawa yung width gusto mo 10, tapos yung height niya is 5 lang. Pag in-okay mo yan, ayan, lalabas niya. Ito na yung binago natin. So canvas size uli, pwede pag in-uncheck natin yan, halimbawa gusto natin dito lang may pagbabago, pwede natin ito na gawin natin 60. Ayan, dito lang may extension. Pag pinindot natin yung in-uncheck natin yung relative, so nako-customize natin kung saan gusto natin tsaka ano yung kulay. Balik tayo ulit, canvas size, ayan. So halimbawa gusto natin foreground or background, which is white. Halimbawa lagay tayo ng dito lang,
Kahit gawin natin 50. Ayan. Masyadong malaki. Or gawin natin 40. Tapos maglagay tayo ng text. Photographed by or photo by. Lagyan natin by kahit by para may pagbabago. Tapos yeah, okay. Yan. Lakihan natin para makita. Yan, ganyan. Yan. So ito yung purpose para ayan, pag sinave natin yan, save as image 1, halimbawa JPEG. Ayan. Hanapin natin ngayon kung na-save na siya. Ito na yung na-save natin na image by Kuya PJ. So, yun yung importante pag alam natin paano nagdagdag ng paano natin baguhin yung canvas size. So, sa web naman, pag gusto natin na maglagay ng mga image or picture sa web, usually ang standard talaga dun, standard na halimbawa dito may dinownload ako na image from internet. So, open ito. Tingnan natin yung image size niya. So usually ang resolution talaga diyan 72 tapos ang pixel dimension usually ang pinakamataas na niyan 900 or 1000 yung width, or 900 or 850, 800 ganun. So halimbawa eto gusto natin ilagay sa, balik tayo sa original, gusto natin ilagay ito sa internet o sa website natin. Tapos so mangyayari, palitan natin yung image size niya. So yung una yung dimension, gawin natin 850. So pang napansin niya nagbago yung niya, size niya from 68 to 9.7, so 3 megabyte and 72. So okay natin, titingnan natin kung ano magiging mali, ano nangyari, image naka-uncheck. So palitan natin ulit 850, gawin natin 72. So ayan na po yung size ng image, pixel dimension niya, 68, from 68 naging 81.3 na lang. So gawin natin ito 850. Yan. So ayan, 850, tapos yung resolution is 72. So okay natin, titingnan natin anong mangyayari sa image natin. Yan ang image na maliit na siya, pero titingnan natin pag pinalaki natin yan sa ating mga monitors, maganda pa rin siya, or nandun pa rin yung yung quality niya, kasi yung size na nilagay natin is nakaset talaga yun para sa mga monitors or display monitor natin, yung ganong na mga sizes or resolution. So tingnan natin yung image size natin. So ayan, 850, 72 ang resolution. So yun po ang pag-aaral natin ngayon. Yung resolution, may ginawa kong halimbawa dito, ito 300 dpi. Tingnan niyo yung
kaibahan sa 72 dpi. Ito yung 300. So maganda po yung pixel ng image. Samantala itong 72 is pixelated na siya. Pag pinrint natin yan, ito ilalabas. Iba yung 300 ang resolution, iba ang detail. Yun yung kaibahan. So, salamat at hanggang sa muli na pag-aaral. God bless.